Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sara Duterte binatikos at pinuna ang mga anya, kakulangan ng aksyon ng Administrasyon Marcos sa bansa. Pero yung mga nagawa ng kanyang ama nakapalpakan at siya mismo, hindi niya napuna kung bakit ko po ito nasabi. Abangan maya-maya ipapakita ko po dito ang mga kapalpakan nitong sina Duterte. Sa kabila ng may gana pa itong si Sara na pumuna sa Administrasyon Marcos. Bago po muna iyan, panoorin po muna natin itong balita. Kung saan mapapanood natin ang kanyang pagpuna sa kasalukuyang administrasyon. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos sa administration kaugnay ng anyay kawalan nito ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa isang eksperto sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Sa 3 pahinang mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa 6 na tribong Muslim mula sa Davao City na nagboluntaryong proteksyonan ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara. Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa 400 personnel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, deretsahan na niyang binatikos ang Administrasyong Marcos kaugnay sa anyay kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Pinuna rin ng bise ang PhilHealth na kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na walaan niyang kinalaman sa kalusugan ng tao. Pati ang Kamara, binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawan na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyu ng iba. Nabanggit din ng bise na dapat naiintindihan ng mga mambabatas ang totoong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangang hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas na security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang 400 sundalong nakabantay sa bise. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kamara at PhilHealth sa mga birada ng bise. Ayon sa isang political analyst, isa lang ang pinapahiwatig ng mga bagong birada ni VP Sara laban sa pamahalaan. She really is trying to position herself as the voice of the opposition, advocating for systemic reform. I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Hindi rin daw maiiwasang isiping may kaugnayan ito sa nalalapit na 2025 elections. I think this is a part of the political strategizing and messaging of the Vice President. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga pahayag ni Sara Duterte laban sa administrasyon. Ngayon isa-isahin natin at himay-himain natin ang lahat ng sinabi ni Sara. Umpisahan natin dito sa sinabi niya na ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Ano po ang masasabi ko po dito mga kabunyog? Bakit kung siya ba ang mamuno ng ating bansa magiging malinis ang pamahalaan? Yes, hindi naman natin matatanggi na mayroon rin korupsyon sa Administrasyon Marcos pero mas malala ang ginawa mo Sara. Tandaan natin at hindi po tayo makakalimot na gumastos siya ng 125 million pesos sa loob lang ng 11 days ng kanyang confidential funds at hindi alam kung saan ginastos. Di ba isang malinaw na korupsyon din iyon? Ngayon ano sa tingin ninyo mga kabunyog? Si Sara ba ang magpapaunlad ng bansa? Lumustay ng milyon-milyon sa kaban ng bayan para sa kanilang benepisyo. Isang kalokohan kung ito ang mamuno ng ating bansa, kung ikaw lang wag na, sigurado simot ang kaban ng bayan.
Ito panoorin po natin at balikan itong balitang ito. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Inihayag sa plenary debates ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng Commission on Audit o COA na ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ang revelasyon, ginawa ng COA budget sponsor at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo ng usisain ni Gabriela Partless Representative Arlene Brosas kaugnay ng issue. Bagay na ikinagulat din ng kapwa mambabatas. Patuloy po tayo sa kanyang pahayag. Sabi pa niya, subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nanaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Bakit hindi ba naging mapanganib noon at nagbigay takot sa mga mamamayan ang pinatupad noon ng iyong ama? At mayroon pang mga inosenteng bata ang nadamay at napatay ng walang laban? At ano ang sabi ng iyong ama? Walang pananagutan ang kapulisan kung may madamay man sa pinatupad niyang You promise Of that? course, of course. But let me tell you, this is the law of my land. Here is a police. Here is a gangster. He's armed with an M16. The gangster only a pistol. But when they meet, they exchange fire. With the police with an M16, it's one burst, and hits 1,000 people there, and they die. There's no criminal liability. Di ba nagdala rin iyon ng takot sa mga inosenteng mga mamamayan? At ito pa ang kanyang sinabi, ang Pilipinas, bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Yes, pwede naman natin sisihin ang Administrasyon Marcos dahil sa bagal nitong umaksyon sa pagsolusyon sa baha, pero dapat rin sisihin mo ang iyong amang si Digong Duterte. Bakit? Dahil sa loob ng 6 na taon ng kanyang pamumuno, bakit hindi rin niya nasolusyonan ang baha? Siguro sisihin mo rin ang iyong ama, kaya nga bago ka humusga tingnan mo muna ang inyong pagkakamali, di ba? Pati mga politiko pinuna itong pagbatikos niya sa Administrasyon Marcos. Binatikos ng isang mambabatas ang pamumuna ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos. Dito niya binatikos ang iba't ibang problema sa bansa na hindi man lang daw matugunan ng gobyerno tulad ng kawalan ng master plan sa pagbaha. Sa isang forum nitong weekend, sinabi ni Chua na nasa ikalawang taon pa lang ng termino si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung resibo raw ang gustong makita ni VP Sara, mas mainam daw na singilin niya muna ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na 6 na taong naupo bago pa si Marcos. Kung yung sinasabi po niya na dapat sinunod yung master plan tungkol po dito sa flood control, di sana po nung panahon po nung kanyang ama, nung administrasyon po nung kanyang ama, di dapat sila po yung unang sumunod. Yan po mga kabunyog, wala talagang karapatan itong si Sara na magsalita at magpuna sa Administrasyong Marcos dahil ang kanilang record o reputasyon ay hindi rin maganda. Nagsalita sana siya kung naging malinis ang kanilang pagserbisyo sa bansa. Patuloy po tayo sa iba pang sinabi ni Sara. Ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes paigtingin ay kukunan pa ng pundo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Tama rin na bawal rin iyong ginawa ng Marcos sa pagkuha ng pundo sa PhilHealth. Pero mas malala ang ginawa ng iyong ama kung maaalala mo ang naging korupsyon sa Pharmally na kung saan nangumisyon ang iyong ama kasama sina Duque, Christopher Lau at Michael Yang. Bumili sila ng bilyong-bilyong COVID kit sa Pharmally pero ang ibinigay ay mga mumurahin lang at ang iba ay hindi naman nagamit sa panahon ng COVID. Saan napunta ang bilyong-bilyong pundo doon? At ito pa ang pinakamalala niyang puna sa Administrasyon Marcos.
Ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC dito sa puna mo. Papanig ako sa Administrasyong Marcos, dapat lang pumasok na dito sa bansa ang ICC at ang sabi mo dito ay yumuyuko ang ating bansa sa ibang dayuhan. Sino kaya ang panaihalik sa paa ng ibang dayuhan noon? Di ba kayong mga Duterte? Halimbawa nating ang China, di ba naging tuta kayo ng China noon at hanggang ngayon? Kaya parang patama na rin ang mga pinagsasabi mo sa administrasyon sa inyo. Dahil lahat ng nabanggit mo ay ginawa rin ng iyong ama at mismong ikaw. Kaya wag kang magmalinis. Dahil mas masahol pa kayo sa binibintang mo sa administrasyon, di ba? May kasabihan nga tayo na bago ka pumuna ng dumi ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo dahil baka mas madumi ka pa sa iyong pinupuna. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.